na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Cagayan de Oro Police pinagpapaliwanag sa umano'y security lapses sa naganap na pagsabog. Ilang senador hinamong aksyonan ang insidente. Not only that, the masterminds must likewise be identified, prosecuted, and penalized. Not years after the fact, but now, immediately, if not sooner. DBM, itutuloy na ang centralized payroll system. Samantala, ilang mambabatas pumalag sa nasabing sistema. Kung hindi naman malinis yung kanilang isa-centralize. Oo. Lalong lumala. Increase payroll. Walang esensya. Mayorya ng mga Pilipino kontento sa pamamalakad ni Vice President Jejomar Binay ayon sa SWS survey. Pinoy na sa death row sa Saudi Arabia makalaya na namang oras. Sa negosyo, mga plan holder, may makukuha ng benepisyo mula sa Prudential Life Plans. At iba yung dagat, 40 katao sugatan sa salpukan ng tren sa Switzerland. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Martes na ngayon, Hulyo 30, 2013. Ito po ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Buhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po'y live na live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXMY 729 RMN Cotabato, DYKR 1161 RMN Calibo, at DXBC 693 RMN Butuan. Live international pa rin via www.rmnnews.com at WRMN New York sa USA. At siyempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan. Mga kasama, wala pa hong direktang epekto sa malaking bahagi ho ng Pilipinas itong low pressure area na nasa West Philippine Sea. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang naturang namumuong sama ng panahon na nasa layong 230 kilometers sa kanluran at ng Ambolong, Batangas. Nakapalaw pa rin ito sa Intertropical Convergence Zone o ng nagsasalubong na hangin na may magkakaibang temperatura mula sa Pacific Ocean. Nabatid po ng ITCC ay nagsisilbing breeding ground ng low pressure area kahit hindi malayong muling may ma-develop na sama ng panahon sa limang bahagi nating bansa. Asahan na sa Mimaropa ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan at pagkidlat at pagkulog habang maging makulimlim naman ang Metro Manila at ibang nalalabing bahagi ng bansa. Inaasahan din na lalabas na sa par sa loob ng 24 oras yung LPA at malaki ang tsansang maging ganap na itong bagyo. Hinamon ni Senador Coco Pimentel ang mga tauhan ng Philippine National Police na resolbahin anang mabilis ang nangyaring pagsabog ng isang restaurant sa Cagayan de Oro City na ikinamatay ng 8 katao at ikinasugat naman ng mahigit 40 iba pa. Sa isang press conference, umapela si Senator Pimentel na dapat mapanagot ang suspect at mastermind ng naturang pagsabog. People enjoying the festive and peaceful atmosphere, as well as the good food and company that are characteristic of Cagayan de Oro City, my hometown. 8 people have lost their lives and several others have been injured. Immediately, the city authorities responded to give assistance to the victims who lay in the wreckage, but the culprits had gotten away.
Higit pa rin ng senador na kailangang mabigyang hustisya mga biktima ng pagsabog at inamin niyang malaki ang magiging epekto nito sa Cagayan de Oro City na itinaguriang the City of Golden Friendship. I denounce the senseless killing of innocent and productive citizens of our republic. I denounce this violent attack on our way of life in Cagayan de Oro City, which is, by the way, also known as the City of Golden Friendship. We want justice for all the victims. The hooligans who perpetrated the crime must not be allowed to get away with the horrible deed that they have perpetrated on their innocent victims. Not only that, the masterminds must likewise be identified, prosecuted, and penalized. Not years after the fact, but now, immediately, if not sooner. Inialimbawa pa ni Pimentel ang naging mabilis na pag-aksyon ng mga otoridad sa Boston bombing noong Abril 15 sa Amerika. Kaugnay niyan, pinagpapaliwanag ngayon ni PNP Chief Alan Purisima ang City Police Head ng Cagayan de Oro dahil sa posibleng security lapses kasunod ng nangyaring pagsabog. Pinagpapaliwanag din ng opisyal ng mga polis na lungsod kung bakit pinayagan na malinis ang crime scene agad. Ngayon nagpapatuloy pa ang investigasyon. Nagbabala pa si Purisima na posibleng maharap sa kasong obstruction of justice ang mga ito kapag napatunayan sa kanilang kapabayaan. Idinipensa ng Malacanang ang centralized payroll system ng mga government workers na nakatakdang simulang ipatupad sa susunod na taon. Ayon po kay Budget Secretary Florencio Boots Abad, layo nito na magkaroon ng mas transparent na pagpapasahod habang nawawala na rin ang mga ghost employees sa mga ahensya ng pamahalaan. Wala niyang katotohanan ang sinasabi na oposisyong ilalagay sa isang bank account ang payroll dahil bawat empleyado manoy magkakaroon ng sariling account. Sa ganitong sistema, may iwasan na rin ang taunang problema sa hindi na i-remit na government service insurance system premiums at mga withholding taxes. Sa kabila nito, itutol naman na ilang mambabatas na isulong ang nasabing plano. Ayon po kay Buhay Party List Representative Lito Atienza, inirekomenda nito mas mabuting linisin muna at gawing perpekto sana ang centralized payroll system bago ipatupad. Nangangamba rin ang dating alkalde ng Maynila na kung sakaling maipatupad ang nasabing sistema, posibleng mamayagpag na naman ang mga ghost employees. Kung mai-improve at magbabago at maaalis nga yung mga malpractices sa dati. Oo. Pero kung ang mangyayari nga, tanong ko kung hindi naman malinis yung kanilang isa-centralize, Oo. lalong lumala. Mabuti na yung marami nagbabantay kaysa rin sa sentralisado, baka lalong lumuwag. Una ng pinalaga ng Carriage Party List ang nasabing panukala dahil mas gugustuhin nilang itaas muna ang sahod sa halip na gawing centralize ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno. Instead na centralized payroll, increased payroll. Walang esensya na isang centralized payroll. Kung ang tatanggapit ng mga kanamang kabanido sa centralized payroll ay wala pa 1,000, 500. Nagugulat kami mga nangyayaring ganyan, no? Kaya kung gumawa ka ng isang napakalaki setup na sistema, tapos barya-barya lang pala matatanggap nung nasa dulo. Kaya obviously, ang payroll system na sentralisado, hindi yan makakatugon sa interest ng kawani, lalo na doon sa mga nasa mga malalayong lugar na magde-depend sa isang network na sistema para sa pagbabayad ng sweldo ng government workers. Ang sunurang tinig na Buhay Party List Congressman Lito Atienza at Carriage President Ferdinand Gaite sa interview ng RMN. Maraming Pilipino ang nananatiling kontento sa pamamalakad at pamamahala ng ilang opisyal ng gobyerno. Sa survey ng Social Weather Station ng SWS na isinagawa noong Hunyo 28 hanggang 30, 83% ng mga Pinoy ang nagsabing maayos ang performance ni Vice President Jejomar Binay, kung saan 7% dito ang hindi kontento sa kanyang pamumuno. Mas mataas ang nakuhang score naman ni Binay kumpara sa 62% na naitala ng survey ng August 2012. Nakakuha naman ng positive 38 points o good rating si dating Senate President Juan Ponce Enrile habang nasa 56% sa mga mamamayan ang kontento sa kanyang performance habang 18% naman ang hindi na kontento. Tumas din ng 5 puntos ang nakuhang rating ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na umabot sa positive 16%, kung saan 36% ang naging masaya sa kanyang pamumuno habang 20% ang nadismaya dito. Unang lumabas ang survey ng SWS kay Pangulong Noynoy Aquino kung saan nakakuha ito ng very good sa mga mamamayan dahil 76% sa mga Pinoy ay natuwa sa kanyang pamumuno habang 12% naman ang hindi nakontento sa kanyang mga nagawa bilang Pangulo ng bansa.
Posibleng anumang oras makalaya na ang Pinoy convicted sa Saudi Arabia si Rodelio Dondon Lanusa. Ito yung overseas Philippine worker mga kasamang nasa death row simula noong taong 2000 dahil sa napatay nito isang Saudi national. Sa ngayon po hinihintay na lamang mula sa Ministry of Interior and Clearance ni Lanusa para i-turn over sa police na maglalabas sa kanya. Kasalukuyan na rin inaayos ng Department of Foreign Affairs sa iba pang kailangang dokumento ng Pinoy kabilang ng ticket nito sa aeroplano. Una nang naantala ang paglaya niya matapos tumangging pumirma isa sa mga miyembro ng pamilyang napatay niya. Nabatid na kompleto na ni Lanusa ang blood money kasabay rin ang kanyang letter of forgiveness. Malacanang umapela sa MNLF na basahing mabuti ang Bangsamoro Framework Agreement bago gumawa ng anumang aksyon. Kasama natin sa balita si Deo de Guzman. Nakiusap ngayon ang Palasyo ng Malacanang sa mga miyembro ng Moro National Liberation Front na tingnang mabuti ang nakapaloob sa Bangsamoro Framework Agreement bago sila mag-alboroto at balaan ng gobyerno na magdedeklara sila ng independence. Ito ang sinabi ng Palasyo matapos magbabala si dating MNLF Chairman Nur Misuari na magdedeklara sila ng independence kapag ibinasura ng gobyerno ang 1996 Peace Agreement ng gobyerno sa kanila. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacierda, na ipaliwanag na ni Secretary Ging Deles ang issue na ito at sinabi nitong hindi naman ibabasura ang 1996 Peace Agreement dahil pag-aaralan lamang ito at pumayag naman ang Indonesia na tumatayong facilitator. Sinabi pa ni Lacierda na dapat ay tingnang mabuti ng MNLF ang Bangsamoro Framework Agreement dahil hindi lamang naman ang Moro Islamic Liberation Front ang makikinabang dito kundi pati sila maging ang mga lumad. Isaan niya itong malaking improvement sa Organic Act ng ARMM na mas makatutulong sa peace and development ng Muslim Mindanao. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Mga party list pinabubuo ng study group para sa kanilang pork barrel. Kasama natin sa balita Conde Batak. RMN Report. Pinaglalatag ng liderato ng Kamara mga party list ng reforma para sa paggamit ng pork barrel. Nauna nang sinabi dito ni House Speaker Sonny Belmonte na nais nitong direkta na lamang at eksklusibo sa mga distrito ang pork barrel ng mga kongresista, ngunit ito hindi naman maia-apply sa mga party list congressmen. Dahil dito ay aatasan ni Belmonte ang hanay ng mga party list congressmen na bumuo ng sistema para mas matiyak na magagamit sa tama at hindi mawawaldas ang pork barrel ng mga ito. Ayon pa kay Belmonte, pagbubuuhin niya ng study group ang party list block sa Kamara upang maisakatuparan ito. Ang anumang mabubuong sistema ng study group ay ipepresenta sa Appropriations Committee at ipapaloob sa 2014 General Appropriations Act bilang bahagi ng reforma sa paggugol ng pork barrel. Aminado pa itong si Belmonte na ang anumang mabubuo nilang reforma ay hindi absolute solution, pero maganda na anya itong simula para hindi sila laging nababahiran ng irregularidad sa paggamit ng kanilang pork barrel. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo, Nation. Ang pagtagpo bilang Pangulo dapat paghandaan ni Pacman katulad ng kanyang laban sa boxing. Sama natin sa balita si Grace Mariano. RMN Report. Pinayuhan ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano si Congressman Manny Pacquiao na paghandaang mabuti ang plano nito na tumakbo bilang Pangulo ng Bansa tulad ng paghahanda nito kapag siya ay may laban sa boxing. Ang kareraan niya sa pagkapangulo ay maihahalin tulad sa heavyweight division sa larong boxing na nangangailangan ng mas matinding ensayo at preparasyon. Ayon kay Cayetano, kung talagang seryoso si Pacman sa kanyang plano, may sapat pa itong panahon para maghanda. Narito ang pahayag ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano. So, pag gusto mo maging presidente ng Pilipinas, pang heavyweight yun. No? So, matagal pa naman kasi hindi pa siya qualified in terms of age of 2016, 2022, or 2028. So, I wish him the best. Ang habang tumataas siya ng weight class, kung gusto maging heavyweight, mag-training ng mabuti at pag-aralan yung laban na to. No? But anyway, kung become president, kasi pagandaan nila at dapat para sa bansa, hindi para sa sarili. Yan po si Senator Alan Peter Cayetano. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide.
RMN News Negosyo. Kasama na katakdapong paghati-hatian ng mga plan holders ang perang naiwan sa trust fund ng bumagsak na Prudential Life Plans na abot sa 5 bilyong piso. Sa kabila ng mga protesta at investigasyon, nabatid na mas maliit kumpara sa binayarang kontribusyon ang matatanggap ng bawat plan holder. Sa ulat, alphabetical ang bigay ng cheque sa main office ng Prudential Life sa Makati na magsisimula sa Agosto 15, sunod sa Agosto 24, tapos Setyembre 3 at Setyembre 12. Ipinaalala po ng Prudential Life na kailangang iharap ang government-issued IDs nyo at special power of attorney para makuha ang cheque. Sabi lang ito ay mahigit sa 50,000 plan holders ang walang matatanggap pero patuloy pa rin iginigit ng Prudential Life ang pag-rehabilitate sa kumpanya na ayon sa nila ay mas magiging pabor para sa mga plan holder. Nakatakda rin pong ibenta mga asset ng parte ng trust fund na paghati-hatian din ng mga plan holders. RMN News Abroad. Sa Switzerland, tayong nasa 40 katao ang nasugatan kung saan 5 dito ang kritikal. Matapos magsalpukan ang 2 tren na naman ho ito. Sa Swiss Canton, ayon sa mga otoridad, kasalukuyang iniligtas pa ang driver ng isang tren na naipit sa banggaan. Naantala ho yung biyahe ng tren sa mga bayan ng Payerne at Maudun. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhin ng salpukan ng 2 tren. Isang linggo pa lamang nakakaraan, 70 ang namatay matapos madiskarel naman ang isang tren doon ho sa Espanya. Mga kasama, live na live pa rin mula po sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Martes, July 29 o July 30 na ho tayo, 2013. Sa mga taga Cebu, susunod na dyan si kasama Attorney Rufil Banyok sa RMN News Diretso Balitang Cebu. Sa number 1 pa rin himpilan dyan mga kasama, may audience share na 51.62% sa latest survey ng KBP RRC Kantar Media. Ito lamang Pebrero yan. Walang iba kundi ang DYHP 612 RMN Cebu. Panoorin o yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña. At Buddy Obera. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo mo nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. RMN Boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin, tatak alas 7:17 ng umaga. Hatid yan ng PhilHealth. Tatak RMN. Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon ah. Anong nangyari? Oo, masaya ako. Dahil nakasama ang pamilya ko sa talaan ng National Household Targeting System ng DSWD. Oh, ano ngayon? Ano ka ba? Ibig sabihin, PhilHealth member na kami. Sagot na ng PhilHealth ang pagpapa-ospital. May outpatient benefits pa. Oh, ba't natatawa ka? Kasi kasama din ang pamilya ko, no? Para sa detalye, bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng kape may laman ang